Hello guys, good day everyone. And this is Kate World Channel. So mga hindi pa nakasubscribe sa channel ko, please subscribe Kate World Channel. So guys, para lagi kayong updated sa lahat ng mga videos ko guys. So guys, our topic for today, it's all about the glam shot gown sa MUP Philippines. MUP Philippines Miss Universe Philippines 2025. So may category kung bakit ko sila nagiging top 5. So, I have my second hot picks top 5 sa Glum Shot, guys. So, may quality, may category, and then may qualification para sa makuha ako ng top 5 sa lahat ng candidates is beauty and yung gown and then yung styling nila and then yung tawag yun yung pag-post nila kung paano sila mag-post. So, guys, kung sino yung mapili ko sa top 5, guys. So, no bashing. Wag niyong i-bash lahat ng mga candidates na napili ko at please, wag mag-away-away ang mga fans sa mga candidates kasi kung ibabash nyo ang kapwa nyo candidates, ibabash nyo mga fans nila sa mga candidates is mag-reflect din yung sa candidate sa mga manok nyo, guys. So, ang nangyayari guys, imbis super beautiful and gorgeous at napakabait yung manok nyo guys, so ang nangyayari, mada-downgrade sila because sa mga fans sa mga toxic. So guys, this is my top 5 for Glom Shot and yung gown, si Miss Baguio. Si Miss Baguio, Miss Gwendolyn, is siyang napili ko for top 5 because the beauty na mayroon siya is kakaiba. Napakaamo yung mukha niya. Pero, kung hindi mo siya papalarin sa Miss Universe, is kaya niyang manalo for Miss Binibining Pilipinas International. Kasi ang mukha niya pang Binibining International. Pero sa post na to, at saka yung gown niya, at saka yung glam shot na to, is napakaganda niya guys. Ang galing-galing niya, nakaganyan lang siya guys. Super pretty, and then ang ganda ang gown, bagay na bagay sa kanya. Kaya nagiging number 5 ko siya guys. And this is my top 4, si Miss Malay Aklan. Grabe, ang ganda din niya guys. Pero kudos din sa kanya ha, pwede din siyang magiging binibining Pilipinas International. Kasi yung face din niya ang amo din. Napakasimple yung kuha niya dito, naka ano lang siya, tawag yan, sobrang may dating talaga sa akin yung face niya, may kuman talaga siya. Possible din siyang pwede ding ilaban kasi yung beauty niya is very flexible. Kahit ano surong ipasuot niyang gown is pwede talaga siya. Pwede siya pang Miss Universe, pwede siyang pang Miss Grand, pwede siyang pang Miss World and International. So, kaya ko siya nakuha for top 4. Sobrang lakas niya sa akin dito yung gown na to. And then my top 3, si Miss Siniloan Laguna. Si Miss Eliana Marie Alduana. Grabe, siya yung nakitaan ko dito sa lahat ng nag-gown. Siya yung nakitaan kong kakaiba. And then bagay na bagay sa kanya yung gown na white kasi grabe, ang puti din niya. Glass skin talaga nga siya, confirm. Kahit ano naman sigurong ipapasuot ni Aliana Marie na gown is bagay talaga sa kanya pero lalo siyang kumikinang sa gown na to na white. Then kakaiba yung styling, kakaiba yung style. Ang kaya ko number 3 siya kasi hindi ko masyadong gusto yung facial expression ng aura niya dito. Hindi masyadong kuman yung beauty niya dito. Pero yung gown kakaiba at saka yung stay lang siya, yung nakaganyan lang siya. Siguro, this is my own idea and my own perspective. This is my own prediction, I think. And then please respect my idea and this is my own idea. And then please guys, comment below. Comment na kayo sa comment section kung gusto yung mag-comment, kung sino yung gusto yung candidates. Pero no bashing guys. Bawal tayo negative. Dapat positive lang tayo. And then, kaya ako siya naging number 3, Siniloan Laguna, because of the facial expression lang sa kanya. Yun lang. The rest is super pretty. And then, alam naman natin na si Aliana Alduana talaga, kabugera talaga yun siya.
And then my top two is si Miss Quezon Province, si Maria Tisa Manalo. Super pretty din niya, eloquent, elegant yung aura niya dito. At napakaganda ng mukha niya, guys. Super. Kahit sa nakikita ko kasi si Atisa kasi kahit anong ipapasuot mo sa kanya ng gown, simply bongga na gown, magibabaw talaga kasi yung mukha niya guys eh. Kasi yung mukha niya Diyosang-Diyosa talaga. Siya talaga yung pwede talagang ilaban for Miss Universe. Sa akin lang nga. Hindi ko siya favoritism. Lahat ko naman sila gusto. Pero gustong-gusto ko yung ano niya kasi, yung mukha niya talaga. Diyosa talaga siya. Kung sabihin kasi natin ng manikaan, no, ano na yan eh, luma na yung manika. Kung sabihin mo talagang Diyosa, isa yan si Atisa talaga. Atisa talaga ang Diyosa. Na one of the Diyosa sa lahat ng ipapadala ng Miss Universe if ever na manalo siya ng MUP Philippines 2025. Isa siya sa pinakamagandang Miss Universe na pinapadala ng Philippines. Kaya ako siya number 2 because Atisa is napakasimple yung gown, yung atake niya not like before. Before kasi ng 2024, hindi ko gusto yung eksena niya, hindi ko gusto yung facial expression ng mukha niya at saka yung posture niya doon, yung mukha niya kaya hindi ko siya bet last year. Pero for this time, bet na bet ko siya for second. Second, top 2 ko siya eh kasi ano, pinasuot mo lang siya ng parang gano'n na nakaganyan lang siya tapos yung mukha niya, wow, pak na pak, Atisa Manalo 'to. I'm the queen. Kahit anong ipapasok mo sa kanya, bagay. And then, she's the queen. And then, my top 1, kaya ako top 1 si Muntinlupa, si Miss Winwin Marquez because the styling, kakaiba talaga siya guys. And then, kudos ang effort na effort siya guys, yung gown niya, tas red gown. You know what? Red is my favorite color. Red is powerful color guys. Bagay na bagay sa kanya. At saka yung color ng gown, nagibabaw yung beauty niya as a Filipina. Kakaiba talaga si Winwin. Kaya possible talaga masungkit niya yung crown. Kaya ako siya number 1, guys, you know. Kakaiba talaga niya. Kahit hindi naman siya, sabihin natin, guys, huwag tayong magpaka-hipokrito or hipokrita. Hindi talaga siya ganun ka-Diyosa, pero magtataka ka, madami niyang pasabog. Bagay na bagay, bawat aura niya, bagay na bagay. Tsaka I don't know kung ano talagang meron kay Winwin. Kakaiba talaga siya. Number 1 ko siya dito. Last time, naging number 2 ko siya eh. May second hot picks. Or number 3, 4. Ganon. Kakaiba talaga siya. Hindi siya nahuhuli sa lahat. In fairness sa kanya ha, nasa 30 plus na siya. Pero grabe, inain siya sa datingan, aurahan. Alam na alam niya. At saka, yung aura niya dito kakaiba. She's the queen also. Isa din tong matinik na kalaban talaga ni Atisa Manalo at saka ni Iliana Alduana. Grabe, kakaiba siya. Lumalabas ang tunay ng ganda ng Pilipina. So guys, sila yung top 5 ko as of now. My second prediction, hot pick sa glam shot nila guys, sa gown na pinapadala nila sa MUP Philippines. So my top 5, Baguio. My top 4 is Mali Aklan. And then my top 3 is Siniloan, Laguna. My top 2 is at Quezon Province. And then my top 1 is Muntinlupa. So guys, thank you for watching guys. Sa lahat mong hindi naka-follow, naka-subscribe sa YouTube channel ko, please subscribe Kate World channel. And then always be good vibes and positive always. I spread love and positivity to everyone. No bashing guys. Thank you so much.